Pero kapag i-stretch ako or nag-exercise naman ako, payment term up to 24 months. Tapos yung cash loan, meron siyang as low as isang araw, nagkaroon na naman ng offer. Ay! Ganyan pala kayo, mga Mimaria. Nakakaloka. So, kagagaling ko lang ng clinic o hospital, di ba? So yes, nagpa-ano tayo, yung nangyayari kay Team Marcos. Baka tinatanong niya, ano nangyayari kay Team Marcos? Bakit may pa-hospital? Charot! Ano lang naman, hindi naman hospital na as in na ano lang, nagpa-check up lang tayo ng bonggang-bongga. So, ayun, consultation kasi syempre gawa ng trentahin, charot. Hindi kasi ang kasi nangyari, sumasakit tong likod ko, etong nasa puwitan sa may bandang puwet. Pababa sa legs, nakakalorka. Hindi yung puwet na as in yung butas hindi yung puwet nung lang dito sa may parang nerve siya, kasi kung buto siya sobrang hindi na ako makalakad, di ba? Pero nerve siya, parang may naipit or something. Actually nag-start to mga 2 months ago. Actually, na to, almost 2 months ko na siyang nararamdaman. Lately lang siya ang sakit, yung parang namimilipit na ako sa sakit, ika-ika na akong maglakad. Yung tipong hindi naman siya yung tuloy-tuloy na sumasakit. Ang nangyayari kasi kapag ako ay nakaupo na matagal, tapos tatayo ako, doon sumasakit siya ng bongga. Sobrang sakit ng kanyang aneshiwarya. So, pero kapag i-stretch ako or nag-exercise naman ako, nare-reduce yung pain. So, sabi ko hindi ko na kaya kasi parang sumasakit na siya ng sumasakit. Parang ipit na yung nerve. Ganun yung feeling. So, nag-search ako anong nangyayari. Nag-chat GPT ako. May sinearch pa akong sciatica na tinatawag. At parang tumutugma yung yung findings ni Chat GPT. So pina-check ko na agad siya. Parang naipit talaga yung nerve. So sabi ng doktor, parang may naipit na nerve yata, sabi niya ganun. So binigyan niya ako ng reseta, tapos nagpa-x-ray ako, kaka-x-ray nga lang. So hindi ko pa nakukuha yung resulta. Siguro dahil sa kasyondaan na rin natin. Charot! Dala na rin to na. Kasi syempre wala akong exercise matagal ko na hindi na focus yung sarili ko, yung health ko. Nakakaloka sa sobrang 8 hours, more than 8 hours nakaupo tayo, tapos nag-drive pa ako, diba? So siguro yun na yung sabi ko, baka dahil po sa hindi na ako nag-exercise or what not, kasi lagi akong nakaupo. So yun. Kailangan talaga alagaan natin yung health natin, mga Mima. Ang hirap-hirap na may na ini-ignore natin itong mga nararamdaman natin. So napaka-importante na maagapan na natin agad para hindi na siya lumala. Kasi kung aanuhin mo pa, aantayin mo na may mangyari, wag naman sana pero lalala, di ba? Wag mo nang antayin, magpa-check up ka na. Buti nga may HM mo kami sa company. So sabi ko, kasi wala akong time, alam mo yun. Hinahanapan ko lagi ng oras ko yan. Ngayon lang talaga ako nagka-time, ngayong Friday. So nagrinabsong ko na yung oportunidad. Charot! So sabi ko, puyat-puyatan ako kasi may trabaho pa ako mamayang gabi, di ba? Tapos puyat pa yung trabaho. Kasi ko nagkahalo-halo na rin. Kaya namilipit na yung nerve. Nakakalorka. So buti nga ko na, chinorve ako ng magpa-check up ngayon. Kaya tayo ay pupunta sa Mercury Drug at bibili na natin yung riniseta sa akin. Ayun, nakabili na rin ako ng kagamutan.
Nakakaloka, di ba? Ganyan talaga ang sakit ng mga trentahin na. Sure. Okay, kakain muna ako para makainom ako ng gamotera. Tapos, ayun na nga, habang kumakain ako at iinom ng gamot, 'di ba? Meron akong natanggap na offer. O 'di ba? May wala na naman ba 'to? Hindi. Home credit kasi yung home credit ko na kasi actually may dalawa akong hindi, tatlo yung product loan ko kay Home Credit. Isang Kiwarta, isang cash loan, at saka isang product loan. Yung product loan, malapit ko nang matapos. So, parang 2 buwan na lang. August matatapos ko na. Tapos, may nakita ako dun sa aking account. Biglang nag-pop up na offer na naman, May, nag-offer ang Home Credit sa akin ng cash loan, another cash loan na offer. Tapos may product loan din. 'Di ba? Paldo-paldo na tayo sa offer ng Home Credit. Well, anyways, wala naman akong problema doon. Pero gusto ko muna kasing tapusin yung cash loan. Medyo matagal-tagal pa. Next year pa yung cash loan. Pero yung product loan ko ngayon, ayun yung malapit ko nang matapos. 'Di ba? Okay, kakain muna ako ng Jollibee para makapag-take ako ng gamot. Kasi hindi pa ako kumain. Alam niyo ba, mga Mima, dahil nga sa sobrang busy natin sa work, sa office, hindi ko na, kasi active ako dati na ang tawag din mag gym. May gym nga sa office Tapos pa ako, nagdadala pa ako ng damit para sa pang gym ko. Pero nung busy-busyhan na, syempre maghahatid sundo pa ako sa Junakis araw-araw. Tapos mag-office pa ako pagkahatid ko sa bahay. Hapon na, paggabi na, gabi. Tas 'di ba? Gagawa pa ako ng video, ng ganitong review. Kumusta naman ang aking alindog, 'di ba? Oh, kaloka. Tapos eto nga, nung isang araw, chinek ko yung aking Home Credit app. May nagpakitang offer. Dalawa agad. Dalawang offer agad. Trinay ko. As you can see naman, dito sa aking account, 147,000 pesos na cash loan. Take note, meron pa akong cash loan na existing. Tapos yung pangalawa, ito, installment, yung product loan, 120,000 din. Payment term up to 24 months. Tapos yung cash loan, meron siyang as low as 0.99% na interest per month. Well, per month yun o 'di ba? Ang mura na. Tapos ang sabi dito, as fast as 1 minute maka-cash out mo na yung pera. Swak sa budget, very flexible naman talaga siya kasi nga up to pwedeng 12 months, pwedeng 24 months. Actually yung sa akin 24 months yung existing ko ngayon. Tapos may protection pa siya up to 120% of loan. Parang credit insurance yata yan. Tapos sa product loan naman, as low as 0% down payment. As fast as 1 minute approval. Tapos you can use or shop in 18K partner stores nila kung may kukunin kang gadget or appliances sa kanila. Okay, so yan. Tapos chinek ko nagtry akong mag-check kung pwede na dun sa product loan. Inano ko yung product loan. Kasi kailangan mong mag-fill out. Hindi naman totally fill outan mo na naman yung form. Magbe-verify lang. Tapos ito, find offers now. Enter your monthly income, churva. Tapos nilagay ko yung income ko yan.
Tapos pag-check ko, hindi naman pumasok. Ito naman sinasabi niya. Exciting offers coming soon. So wala talaga, ano lang siya. Pakitang gilas lang siya. Kala ko naman totoong offer na agad. Tapos nang pagbalik ko dun sa homepage, eto na, nawala na. Nawala na sila na parang bula. O, diba? Yun yung mga kailangan daw gawin para magkaroon ng offer na talagang alam mo, yung bibigyan ka talaga ng offer. Use the app regularly, keep your information updated, stay notified, build a good credit record, ganyan. Nung ano na naman, another day, parang alam mo yon, yung pagbalik ko, isang araw, nagkaroon na naman ng offer. Same din, cash loan at saka product loan. So, trinay ko naman yung cash loan ngayon. Okay, pinag-verify na naman ako. So, nag-selfie ako, tapos nag-provide ako ng ID. Ayan, tapos nag-continue, nag-selfie ako. Tapos, yung ID, pinicturean ko ulit. Ganyan. Tapos, may finil upan lang akong information like my current address. O, nilagay ko dyan. Tapos, eto na naman siya. Nawala na naman. Exciting offers coming soon. Yan na naman yung sinasabi niya. Anyways, siguro ano lang yun, nag-a-appear lang, hindi siya talaga as in offer na yung alam mong pre-approve yung ganon, di ba? Hindi siya pre-approve. Actually ano lang, nagpakita lang siya kumbaga. Kasi kung sasabihin naman yan pre-approve, di ba? Kung ano, kung talagang pumasok. Or baka wala lang talaga. Di ba? Kasi may ano pa ako product loan pa ako saka cash loan. Kaya napaka-importante din talaga na alagaan natin yung credit score natin kasi ito na yung binabasehan ng mga lender at mga bangko kapag mag-a-apply ka ng mga loan. Saka yung mga legit na OLA. Kasi may mga OLA talaga na nagsasubmit sila ng credit history sa CIC. Diba? Which is required na yun. And pagka nagbabayad ka on time o kaya malilate ka sa OLA na yon, maire-report nila sa CIC yun at saka dagdag ano yun sa'yo, numbers sa credit score mo. Kaya kung lagi kang nagbabayad on time, maganda ang credit standing mo or payment history mo sa lender like kay G-Loan, G-Credit, Maya Loan, diba? Maya Credit, tataas talaga yung credit score mo. Kaya huwag natin basta-basta binabaliwala ngayon yung pagbabayad on time. Magbayad kayo on time oo, kasi mahirap na kasi in the future kapag kinailangan nyo mag-loan sa mga bangko kagaya ng housing loan, ganyan, auto loan, home loan, personal loan, yan ang una nilang titignan para ma-approve kayo. Sa panahon ngayon, yan na talaga yung tinitignan ng mga financial institutions. Kaya wag yung basta-basta inaano yung mga credit history ninyo. Okay, kung may mga late kayo, okay lang siguro malate mga 3 days, 5 days. Wag naman yung isang buwan, 2 buwan, di ba? Isasubmit talaga nila yan sa CIC. Anyways, kakain muna ako mga mima. Kung may mga offer kayo kay Home Credit at na-approve kayo sa kanya, pa-comment naman para alam ko nang gagawin ko. Thank you. Don't forget to subscribe mga mima. Bye.